sinasabing wala nang gamit ang mga lumang swelas na ito. Dito sa shoe capital ng Pilipinas, naisipan nilang gumawa ng mga robot costumes. Kasama po natin ngayon si Mr. David Cerezo, ang gumawa ng Marikina Robot Costumes. Sir, bakit po ba naisipan ng lokal na pamahalaan ng Marikina na gumawa ng ganitong proyekto? Every year kasi meron pong iba't ibang klase ng team ang Marikina. So this year, ang ginawang team ngayon ng Marikina is Transformers. Meaning, isang malaking pagbabago ng Marikina o the transformation ng Marikina City. Dito, pinapakita yung pagiging disiplinado ng bawat mamamayan dito sa Marikina. Hindi lang robot sculptures na gawa sa scrap metal ang nakita ko dito sa Shoe Capital ng Pinas. Nakita ko rin ang mga cute na robot cosplayers na ito. Cosplay, cosplayers, nanggaling sa salitang costume play at costume player. Dahil sa natural na hilig sa mga robots, naisipan ni Mark na gumawa ng sarili nilang costume. Ito ang kanyang unang costume, si Optimus Prime, na binasa niya sa kanyang laruan. Nagbunga ang pagkamalikhain at pagkamalawak ng imahinasyon ni Mark. Nagustuhan ng gobyerno ng Marikina ang kanyang mga disenyo at naatasan siyang gumawa ng maraming robot costumes. Ito ang kanyang workshop, kung saan siya gumagawa ng mga costumes. Katulong niya ang kanyang mga kaibigan sa paggawa ng mga robot costumes na ito. Ang tawag sa grupo nila ay Ground Zero. Makalat sa Ground Zero Workshop. Halatang abalang-abala ang grupo sa kanilang mga gawain. Nakita ko ang mga laruang robots na pinaggayahan nila. Ang dami na nilang nagawa dito. Isa pang version ni Optimus, isang futuristic tiger, robot Superman at si Bumblebee. Hayan, sumasayaw-sayaw pa. Aking nakita ang galing ni Mark sa paggawa ng costume. Heto at sa sandaling panahon lamang ay nakagawa siya ng isang Superman logo. One day, kung isang ganito na siya. Pero kung maramihan, tulad ng mga 50 robots, ginawa namin sila ng 15 days. I have my team, Ground Zero. Siguro that time, 7 kaming gumagawa nun. So, umaga, gabi, hapon, yan. Talagang tinutukan namin siya para matapos namin yung project na to. Karamihan sa mga costumes na nalikha ni Mark ay dito nakatago sa warehouse ng Marikina Engineering Department. Ano kaya ang ingredients ng isang robot costume? Ito ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng robot costumes. Cutter, glue, hook and loop, scissor, at rubber. Rubber ng tsinelas at sapatos ang kanilang ginamit sa paggawa ng mga costumes na ito. Ito ba'y dahil sa shoe capital of the Philippines ang Marikina City? Ginamit po namin sa materialis sa paggawa ng mga robots na to is rubber sheet. Yun po yung mga kadalasan makikita sa tsinelas, sa mga sapatos. Ginamit po namin silang basic na pang-costume kasi po flexible tsaka magaan. Dahil sa sipag at tiyaga, marami nang nagawang costume si Mark. Umabot na ng 80 costume pataas. Bukod sa mga nagawa ko na rito sa Marikina, meron na rin po ako nagawa mga costumes. So, nandun po sila sa bahay ko. Naka-display lang doon. Ganun. Ang mga costumes na ito ay isinusuot ng mga empleyado ng Marikina City Government para magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Isa na rito si Kuya Benji at ang kanyang paboritong costume ay si Megatron. Sa-tripe na tayo. Dito sa park, kadalasang makikita si Kuya Benji kasama ang kanyang mga co-workers. At pagsuot nila ang kanilang mga costumes, aba, tuwang-tuwa ang mga tao sa kanila. Pa-picture-picture pa oh. At sino namang hindi matutuwa? Ang bawat isang costume, maituturing na likhang sining. Dito po sa Marikina, nagkalat po sila. Every night po, naglalakad po itong mga nasa likod ko. Nag-entertain, nagiging attraction sa mga tao. So, ayun, para nag-iimbita na pumunta na kayo dito sa Marikina, masaya dito. Pampamilya po talaga. Start ng 6 p.m. hanggang 9. Andiyan sila, nagbibigay ng saya sa mga bata, nag-aaliw sila. So, pinapakita na talaga yung mga Marikina, mga talentado. Si Mark at ang Ground Zero, sina Kuya Benji at ang kanyang mga kasama. Ako'y natutuwa at sila'y aking nakilala. At kahit sa isang araw ay naramdaman ko ang kasiyahang dulot ng mga costumes na ito na gawa sa goma. Sa tribe na tayo!